Ang Iran ay naglilibing kay kataas-taasang pinuno Ali Khamenei na may malaking pagsuway at posibleng kawalang katiyakan. Tandang libong tao ang nagsiksikan sa mga lansangan ng Tehran na yon, ibinawagayway ang bandila ng Iran, sumisigaw ng kamatayan sa Amerika at nanganawagan ng paghihiganti kay Pangulong Donald Trump ng US. Noon ang pinakamahalagang hindi nakita ay si Mujtaba Khamenei, anak at bagong kataas-taasang pinuno na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita sa publiko. Nagsimimal ang bigmaan noong Pebrero 28 na nagdulot ng tanong kung sino ang may kontrol sa Tehran. Kasama natin si Dana Stroll, Direktor ng Pananaliksik sa Washington Institute for Near East Policy at dating Deputy Assistant Secretary of Defense para sa Gitnang Silangan para pag-usapan ito. Dana, salamat at nandito ka sa I-24 News English ngayon. Ikinagagala ko rin makasama kayo. Habang nagpapatuloy ang negosasyong nuclear ng US at Iran, ginaganap ang libing ng pinakamataas na lider ng Iran na napatay sa isang pag-atake sa unang araw ng digmaan. Paano naapektuhan ng mga nangyayari ngayon sa Tehran ang kasalukuyang magulong estado ng negosasyon? Hindi naman talaga naapektuhan ang negosasyon dito. Sa tingin ko, ang nakikita natin dito ay bahagi ng pagsisikap ng rehimeng Iranian na magpakita ng isang partikular na imahe na sinadya pang itapat sa araw na ika-200 at 50 na anibersaryo ng ating kalayaan sa Estados Unidos. Ang bawat anggulo ng kamera ay sinadya para magmukhang malaki ang suporta sa rehimeng ito. Mamasabayang sigaw, syempre, na may layuning magpadala ng napakalinaw na mensahe sa Estados Unidos at Israel. Maingat na inihubog ang impresyon ng pagbisita ng iba't ibang delegasyong may iba-ibang ranggo. Kaya lahat ng ito ay may layuning magpadala ng mensahe na ang rehimen ay nabubuhay pa, nakaligtas, at narito pa rin. Pero ano nga ba ang epekto nito? Walang kahit anong epekto sa mga negosasyon. Pinag-uusapan mo ang itsura o impresyon dito, pero ang katotohanan na si Mujtaba Khamenei, ang bagong pinakamataas na pinuno, ay hindi man dumalo sa libing ng kanyang ama. Ano ang ibig sabihin nito sa paningin ng tao? Anong mensahe ang ipinapadala nito kahit sa mga karaniwang Iranian? Ang mensahe na ipinapadala nito ay mahalaga ba talaga si Mujtaba at sino ba talaga ang may kapangyarihan? At ang nakita natin ay hindi pa siya nagpapakita. Wala siyang ginawa kundi maglabas ng isang pahayag tungkol sa mga negosasyong ito pero hindi siya naroroon mismo. Pero tuloy pa rin ang lahat sa Iran. Tuloy pa rin ang mga negosasyon kahit na may pahayag na sinasabing iniuugnay kay Mujtaba kung saan sinabi niyang nagdududa siya, nag-aalinlangan siya tungkol sa mga negosasyong ito pero pinayagan niyang magpatuloy ito sa loob ng ilang panahon. Sa tingin ko malinaw na may iba't ibang paksyon at pananaw sa loob ng watak-watak at mahinang rehimen ng Iran. At sinusubukan nilang alamin na yon kung ano talaga ang magiging posisyon nila sa mga negosasyon at sa harap ng pandaigdigang komunidad. Kasabay nito, sa mga prosesyon ng libing, naririnig natin ang mga sigaw ng mamatay ang Amerika. Mamatay si Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump mismo. Hindi tinotolerate ni Pangulong Donald Trump ang ganitong mensahe. Mari ba tayong umasa ng tugon mula sa US? Ano kaya ang magiging anyo ng tugon na yon kung magkakaroon man? Sa totoo lang, nakita natin na malinaw na tumugon ang Estados Unidos nang nilabag ng mga Iranian ang kanilang mga pangako sa MOU. Marami tayong pagsubok sa Lebanon at Strait of Hormuz. Si Pangulong Trump ang nagsagawa ng mga direktang pag-ataking militar laban sa Iran, tapos pareho nilang pinababa ang tensyon. Dahil sa puntong ito, mukhang parehong pinag-isipan o tinimbang ng dalawang panig na mas makikinabang sila kung itutuloy at susubukan ang mga negosasyong ito kaysa bumalik sa malawakang digmaan. Sige Dana, gusto kong marinig ang opinyon mo sa susunod na sinabi ng US President. Sa gitna ng negosasyon, nagbabanta muli si Trump. Pwede itong gawin sa madali o mahirap na paraan, magkasundo o bumalik sa digmaan. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo ng US. Malapit na siguro tayong makagawa ng kasunduan, hindi ko alam. Pero tignan mo, mananalo tayo kahit ano pang mangyari. Magkasundo tayo o tapusin na lang ang trabaho, okay? Hindi mahirap tapusin ang trabaho. Mas gusto kong makipagkasundo kaysa maapektuhan ang 71 milyong tao. Kaya naming gibain ang mga tulay nila sa isang oras. Kaya naming putulin ang supply nila ng enerhiya, pati lahat ng malalaki at modernong plantang itinayo nila na ginastusan ng malaki. Ubus na pera nila ngayon. Hindi namin sila binigyan ng pera, pero kaya namin patayin ang kanilang kuryente at mga planta ng kuryente. At sasabihin ko, kaunting oras lang sa loob ng isang hapon, mawawala lahat ng planta. At alam nila yon, alam nila yon.
Malakas ang banta ng militar dito, pero Dana, totoo bang nasa mesa pa rin ang opsyong militar, ang pagbabalik sa digmaan, o mangyayari na lang ang susunod sa loob ng negosasyon? Ito ay paulit-ulit na lang mula sa administrasyon ni Trump. Palagi nilang sinasabi, tulad ng maraming administrasyon ng Pangulo noon, na mas gusto nila ang diplomasya, pero pinananatili pa rin ang mga opsyong militar. Narinig na nating nagbanta si Trump na targetin ang mga instalasyong sibilyan, tulay at infrastruktura ng enerhiya, pero lagi rin siyang umatras. At ang tanong ulit ay, para saan ba ito? Gusto natin ng Iran na isuko ang natitira nitong mga sandatang nuklear, tigil ang suporta sa mga proxy sa reyon, at itigil ang programang misil. Hangad natin ang kalayaan at sariling pagpapasya ng mga Iranian. Ang tanong, kung pipirma ang Estados Unidos para gumawa ng krimen sa digmaan sa pag-atake sa sibilyang infrastruktura, makakatulong ba ito sa kanilang mga layunin? Nakita natin si Pangulong Trump na madalas lumalapit sa hangganan, pero umatras din dahil alam niyang mas maraming mawawala sa Estados Unidos at reyon kung magkakaroon ng ganap na digmaan. Dana Stroll, napakasayang makasama ka namin ngayon sa I-24 News English. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong pananaw. Salamat.